So yung pangalawa po na against na po si Pastor sa CPP, NPA, NDF. Ito yung pangalawang ulo ng katawan na kriminalidad, si CPP, NPA, NDF. Ito po. So dito the first head or second head na po daw yan kasi gusto talaga ni Pastor ipa-prioritize talaga si corruption. Kaya na-move po, naging second head po ito. Symbolizes the CPP, NPA, NDF. So these groups have long contributed to internal unrest and instability. So sabi po ni Pastor, dito sa ating CPP, NPA, NDF, sandali lang ito po. These groups have long contributed to internal unrest and instability, threatening national security and undermining economic growth. So to achieve lasting peace, decisive action must be taken to neutralize this insurgency, address root causes, and establish firm government authority throughout the nation. So, sabi po ni Pastor, he proposes a multifaceted solution. One significant strategy is to develop a national highway or superhighway system. Pakita po natin yung superhighway system na sinasabi ni Pastor that will connect even the remotest barangays through a network of highways and thoroughfares. So this plan will be implemented by the DPWH, aiming to break geographic isolation, facilitate economic growth, and ensure the government's presence in every corner of the country. By improving accessibility and infrastructure, the hope is to reduce the appeal of insurgency and foster national unity and progress. So yun po yung ating tinatawag po ni Pastor na National Superhighway System. Yan po ang isa sa pinakasusik para supuin po ang CPP, NPA, NDF, ang ulo po, isa sa mga ulo ng kriminalidad. Bakit po? Once po na nagsimula na tayo na i-construct yan, sabi pa ni Pastor, give him 3 years, kayang-kaya yan with the budget po na nandyan. Isa pa lang, yung flood control lang, 1.4 billion a day tapos or sa isang 700 billion or that's 13.5 billion dollars So ganun kalaki. So yan po, importante yan para po sa pagsugpo ng CPP, NPA, NDF. Bakit? Even the remotest barangay, kahit po sa pinakadulo na ng bansa na ito, meron pong highway. Meron pong dadaan ng mga bus, ng mga train, kung sa mga barangay man na merong mga agricultural products, ang gagamitin cargo. Cargo para po yung mga produkto nila, diretso na po. Galing sa kanilang mga komunidad, diretso na po sa mga market, sa mga grocery stores. So kaya po wala ng middleman. Kaya lahat po ng ating, lalo na nasa DE classes, meron na po silang mga business. Lalago ang kanilang mga business at saka, yun po, mas mapabilis po ang kanilang mga economic development at maiiwasan na po na yun. Bakit nga ba ang mga CPP, NPA, NDF, bakit sila andun, nagtatago, nagmatakbo doon sa mga bundok? Kasi nga, hindi sila satisfied kung ano ang binibigay sa kanila ng gobyerno. Pero kung talagang nararamdaman nila, nakikita nila na andun na yung peace, prosperity at stability hanggang sa pinakadulo na parte ng bansa at nararamdaman nila yon para sa kanilang pamilya, sigurado po na babalik sila uli para sa ating gobyerno at yan po pagsisilbihan nila ang ating gobyerno para makatulong din sila sa kanilang mga pamilya na hindi natakot na baka mamaya papatayin or huhulihin. So yan po ang magandang proyekto ni Pastor, ang National Superhighway System. So sa pagpapatuloy po, additionally, to aid in the reintegration of former insurgents who surrender, ito pag-reintegrate na, once po na nag-surrender na sila kasi nakita nila na andyan na yung mga development. Kasi with the National Superhighway, marami pong mga trabaho ang makakreate niyan. For example, galing sa sa building pa lang, sa pag-operate pa lang, sa maintenance pa lang, 'di ba? Maraming trabaho na 'yan. So once na bumalik na sila, na reintegrate na po sila, sabi ni Pastor, you will create job opportunities to help them transition into productive roles in society. Ito, examples include employing surrenderies as security guards
or peacemakers or peacekeepers in world-class, first-world standard accommodations at various tourist spots across the Philippines and globally. Kung sila dati ang nananakot, sila yung nanggugulo, sila yung nagte-terrorize, si Pastor gagawin pa silang security guards at peacekeeper sa mga various tourist spots. So yun po ang nakikita ni Pastor. At these enhanced tourism facilities will open numerous employment opportunities, providing a dignified and constructive path for reintegration while also boosting the tourism industry and ensuring the safety and security of visitors. So yun po ang nakikita ni Pastor na solusyon para po sa pagsugpo sa pangalawang ulo ng halimaw na tinatawag nating CPP, NPA, NDF.